Hi, welcome to my YouTube channel. Eto nga pala si Sword Manhua Recap. Huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga bago natin upload. Simulan na natin, let's go. Ha, talaga pre, nakuha mo to ng 50,000 won. Baliw ka ba? Paano naging 50,000 won lang lahat ng ta? May ginawa ka ba sa lalaking nagbenta nito? Talaga nakuha ko ng mura, haha, binigay niya lang sakin yan kasi sabi niya di niya na daw kailangan. Grabe, Anghel siguro yun, parang nakuha mo na lang din ng libre. Ang swerte mo, salita ni Minu. Weo, mas mabuti pang bumalik na ko para mag-aral o kung ano pa man, salita ni Jay. Di nga ako nakakita ng litrato nung bisikleta bago ko bilhin, sa tingin ko naging swerte nga ako, hahaha. At saka nga pala, paano mo sasakyan to walang preno, kaya masyado akong natakot para sakyan. Subukan mong i-practice ang pag-skidang para maging mas madali na sakyan ang fixed gear bike. Nagtaka naman si Dom dahil nalito siya kung papano ang skidang. Oo, isang trick para sa fixed gear bike kung saan ititigil mo yung gulong sa likod ng bisikleta gamit ang iyong lakas sa binti. Sa madaling salita, pagkatapos mo ilagay yung paa mo sa pedal na may toe flips. At pagkatapos ay bumuo ng bilis sa pag-pedal. Mag-pedal ka sa kabaligtarang direksyon ng ilang segundo at titigil ang bisikleta ng may matinis na tunog. Tinitigil ng skidang ang bisikleta gamit ang tiyempo at distribusyon ng lakas sa dalawang binti. Kaya hindi lang sa kalsada nagiging mahirap ang skidang, pati na rin ang pagtigil nito ay mahirap. Kaya sa realidad mas ligtas na gumamit ng preno. Eto, panoorin mo ako, gawin ko yun, manood ka. Nagpakitang gilas si Minu sa paggamit ng fixed gear bike. Wow, sa tingin ko naiintindihan ko na patry ako ngayon. Bakit di kasya yung paa ko? Ang hirap isuot yung paa ko sa toe clips. Ayong Jordan ko nagasgasan, buwisit, sigaw ni Dom. Unang-una, bumili ka ng bagong sapatos, slip-ons o canvas shoes, ang mas angkop kaysa sa basketball shoes. Pwede din sneakers kasi mas akma yun sa iyong paa. O sige, susubukan ko na. Inisip ni Dom na madali lang ang paggamit sa isang fixed gear na bike, kaya sa una palang nilakasan na niya ang pag-pedal sa bike. At nagtaka si Dom kung bakit tuloy-tuloy ang pag-pedal niya. Napasigaw na nga ang hangal dahil ayaw tumigil ng bike. Parang hinihila ako ng bisikleta mag-isa. Subukan mong mag-skidang gaya nung pinakita ko kanina. Gawin mong paalang yung pedal tapos mag-pedal ka papunta sa kabilang direksyon. Di ako pwedeng matalo sa isang babong bisikleta, sabi daw mag-pedal sa kabilang direksyon. Sinubukan naman ni Dom ang kanyang makakaya para mag-pedal sa kabilang direksyon. Hoy puta, lagot na ayaw gumana. Masyadong mabilis yung pedal para sakin, para pigilan anong gagawin ko. Tulong, di ko mapigilan, pahintuin nyo ta. Just go Lord, parang yung mga binti ko pumapedal mag-isa, sigaw ni Dom. Oy, san ka pupunta, tanong ni Mino. Ha, wala na siya. Parang wala siyang athletic ability. Dapat pumunta kami sa tindahan bukas para ibili siya ng brakes. Kinaumagan, ipinakita na ni Mia ang kanyang ginawang logo nung nakaraan. Napahanga na lang sila, lalo na si Mino, dahil sa magandang design ng logo na gawa ni Mia. Ano sa tingin niyo, tanong ni Mia na nahihiya pa. Magaling Mia, seryoso, mahal ko ito, gagamitin natin ito bilang logo ng ating crew, salamat, salita ni Mino. Ah sige, tugon naman ni Mia. Hoy, huwag mong subukan na maghanap ng dahilan upang hawakan si Mia, pagbabanta ni Yunha. Ganun ba ang tingin mo sakin? Huwag mo kong pagmukahan, weirdo. Wow, so magaling ka pala gumuhit, ikaw ay may talento, pwede bang tignan ko ulit kahit isang beses pa? Bigla naman hindi pumayag si Mia sa pakiusap ni Shelly. Nabigla naman si Shelly sa pagtanggi ni Mia. Anong problema mo? Pagtatanong ni Shelly na halatang naiinis. Ano tung vibe na kakaiba? Haha, anyway, ngayon na naayos na natin ang ating Hummingbird Crew logo. I-print natin sa ating crew uniform mamaya.
Jay, okay ka na din sa crew logo natin, tama? Tanong ni Minu. Oo, sagot ng ating bida. Napakasaya ko na marinig na nagustuhan ninyo. Well, tatapusin ko na tapos ipapasa ko na sayo ang file ng larawan mamaya. Ngayon ano na naman ang ginawa niya this time, sabay tingin kay Dom. Pinakita naman si Dom na parang isang bagong tuli dahil sa napalaban siya sa paggamit ng fixed gear bike. Nagpatuli ka ba o kung anuman, bakit ka umiika? Tanong ni Minu. Nasaktan ka ba? Tanong ni Mia. Nagsanay ako ng skidang hanggang gabing-gabi na kagabi, so ngayon hindi ko na may angat ang aking mga binti, kainis. Tsaka yung upuan ay matigas kaya ang aking puwet ay masakit din. Kumuha tayo ng breaks pagkatapos ng eskwela. Ako ay natakot kaya kinailangan kong maglakad kasama ang aking bisikleta hanggang dito. So saan mo inilagay ang iyong bisikleta? Naalala mo bang I lock yun? Itong tao na ito ay hindi talaga para sa sport, salita ni Minu sa kanyang isip. Huwag kang mag-alala, ang aking bisikleta ay hindi mananakaw, pagmamayabang ni Dom. Pinakita naman kung saan nakapark ang bisikleta ni Dom na may bantay pang aso. Wow, tignan mo yung bisikleta na yun, oh. Kanino kaya yun? Mukhang napakaganda. Tumingin naman sa kanila ang aso na parang gusto silang kagatin. Natakot naman ang mga hangal dahil sa aso. Sinong baliw na nag-iwan ng bisikleta dito na may kasamang Doberman? Napatawa na lang si Dom dahil iniisip niya na henyo siya, habang ang ating bida naman ay napailing. May tumawag sa ating bida kaya napalingon siya bigla. Kapag may oras ka ngayong Sabado o Linggo, pwede mo ba akong turuan kung paano sumakay sa bisikleta ko? Sinabi mo pagkatapos ng pagpupulong, bago noon natuturuan mo ako, kaya meron akong mini velo. Oo, si Mia ang gumawa ng iba't ibang mga uri ng pananaliksik at nagtrabaho ng maigi upang magawa ito. Kaya turuan mo siya sa pagsakay sa bisikleta niya ngayong Sabado o Linggo upang magpasalamat sa kanya, salita ni Yuna. Sige, ang pangako ay pangako. Talaga ba, salita ni Mia na masaya dahil pumayag si Crush. Teka, sino nagsabi na pwede mong hiramin si Jay? Hiramin siya, huwag kang magsalita tungkol sa kanya na para bang siya ay uri ng bagay, salita ni Mia. Gusto ko rin sumama ngayong Sabado o Linggo kung ganun, salita ni Shelly. Oy, ako din, mag-insayo tayo ng magkakasama. Wala din akong gagawin sa darating na weekend kaya magsama-sama tayong lahat mag-bonding. Yung dalawa na yun ay seryosong wala talagang utak, salita ni Yunha sa kanyang isip. Nga pala, ano ang meron kay June? Kamakailan lang abala ba siya sa pag-aaral para sa college entrance exams? Pinakita naman si June na abala sa panunood sa cellphone at mukhang seryoso siya. Nagkaroon siya ng isang 5-point ratio ng gear. Yung tao na nasa video na pinapanood ni June ay pabilis ng pabilis ang pagtaas ng kanyang speed na parang isang sports car. Inilabas naman ng driver ng sasakyan ang kanyang kamay para senyasan ito na mag-cool down na. Ibinaba na ni Monster ang kanyang takip sa bibig at kinuha sa likuran ang tubig para uminom at ipinakita ang kanyang max speed 102 kilometro. Ang kanyang max speed ay 102 kilometro, mga 63 miles kada oras. Nasa shop na sila para palagyan ng preno ang bike. Oy, nilagyan ko na ng brake sa harapan kaya mas safe na tong sakyan. Natuwa naman si Dom dahil magagamit niya na ito ng ligtas. Si Jay ang nagsabi sa amin tungkol sa lugar na ito pero di ko inakala na si Paprika Girl pala ang manager dito. Ginagawa mo ba ang webcasting at pagpapatakbo ng shop na to? Katuwaan lamang yung webcast, ito talaga ang trabaho ko, sa papa ko din ang lugar na to. Di ba meron pa kayong kompetisyon, bakit hindi kayo nagsasanay ngayon? Ano ka ba, kailangan ba talaga naming mag-workout? Easy win na yan kung kasama namin si Jay sa team. Kung hindi nyo ito seseryosohin, baka hindi pa natin matapos ang preliminaries, salita ng bagong dating na si June. June, ikaw pala. Pumupunta ka rin ba dito palagi? Tanong ni Minu.
Oo, lagi akong pumupunta dito para sa regular maintenance tsaka kailangan kong magpapalit ng gulong. Seryoso para na natin tong clubhouse, salita ni Dom. Nakakapag-aral ka pa ba inuubos mo lahat ng oras mo sa pagbibisikleta, baka uulit kang mag-college entrance exam yan dahil sa bike mo, salita ni Minu. Tumahimik ka, okay lang ako. Nga pala mga pre, tignan nyo to. Wow, grabe naman ang isang yan, 100 kilometro kada oras. Wow, hindi ka panipaniwala, isang halimaw, paano kaya niya naabot ang ganoong klaseng bilis gamit ang cycling bike? Ang muscle power na kayang gumamit ng 5-point gear ratio. Higit sa lahat, nagsilbi bilang windbreaker yung kotse. Sa ganoong kondisyon kayang lampasan ng kung sinong elite na siklista dito sa Korea ang 100 kilometro kada oras. Narinig ko na ang bagong Guinness record para sa biking speed ay higit 200 kilometro kada oras. Wala talagang limitasyon ang potential ng tao. Sino tong lalaking nato, June? Pagtatanong ni Minu. Monster 13, siya'y kilala bilang isang football player sa isang American high school. Number 13 bilang isang quarterback ng buong team, kilala siya bilang halimaw ng football dahil sa abilidad niyang tumakbo hawak ang bola na mag-isa lamang niya. At isang araw nasugatan siya sa tuhod habang naglalaro at hindi na siya makatakbo pa gaya ng dati, kaya sumuko na siya sa football. Pagkatapos niyang sinukuan ang kanyang pangarap bilang isang manlalaro ng football sa Amerika, bumalik siya ng Korea at inubos niya ang kanyang oras sa pagbibisikleta para maibalik niya ang dating kalagayan ng paa niya. Ang hangarin niyang tumakbo sa field ay dinala niya sa pagbibisikleta. At ipinanganak siyang muli bilang isang halimaw na siklista. Ngayon binuo niya ang Monster Crew at lalahok sa kompetisyon at itinuturing siya bilang isa sa mga kandidato sa pagkapanalo. Ang mga road cyclists at competitive cyclists ay gumagamit ng magkaibang muscle at paraan ng paggamit. Pero ang katawan ng lalaking ito ay ipinanganak para sa track cycling, kaya't kaya niya ang 5-point gear ratio. Sa tingin niyo ba kaya niyong manalo kay Monster 13? Wala tayong magagawa kung may ganoong klase ng tao na lalahok sa kompetisyon, salita ni Minu na parang nilalakasan na lang ang loob niya. Samantala naman si Dom, bumili lang naman daw ng bike. Guys, alam niyo ba kung paano gumamit ng rollers? Rollers, pagtataka ni Minu. Sumunod kayo sa akin. Binuksan na ang ilaw para makita nila ang nasa loob ng kwarto. Lugar ito kung saan dumating ang mga miyembro para mag-exercise. Minsan ito ay roller drum, kaya mabuti ito para sa pagsasanay ng pedaling o pag-steering. Wow, hindi pa ako nakakakita ng ganito noon, salita ni Minu. Kung gagamit kayo nito, masasanay kayo sa feeling ng pag-steering. At madali niyong malalaman kung anong basic position ang babagay sa inyo. Cool, gusto kong subukan. Buisit, pinapakaba ako nito. Nung pinaandar na ni Dom ang bike para subukan ang rollers, nabigla siya dahil napakahirap pala balance ang bisikleta sa rollers. Napasandal na lang siya sa bakal dahil di niya makontrol ang bike. Buisit, bakit ang hirap nito? Umaalog ang bike na parang tanga. Umaalog yan dahil masyado mong nilalagyan ng lakas ang kamay at balikat mo. Kailangan mong mag-relax kung kaya at dahan-dahanin mo lang. Sumampa naman ang ating bida para subukan din ang rollers. Hindi siya madali gaya ng inaasahan mo, salita ni Dom. Nagulat siya dahil nagawa ni Jay makontrol ng tama ang bisikleta. Bakit ang galing mo dito, Jay? Pagtatanong ni Dom. Nagawa ko na dati kasama ang uncle ko noong maliit pa ako. Bakit ang galing niya sa lahat ng bagay? Sobrang unfair, salita ni Minu. Kaya nga siya ang ace natin Habang si Harry naman ay napatingin kay Jay. Ang kanyang upper body ay nanatiling maayos at stable din ang kanyang pagpedal. Maski sino man ay kayang pumadyak sa pedal, pero ang paggamit ng muscle para pumadyak naturally ay kailangan ng matinding pag-insayo. Masasabi mo talaga na pamangkin nga talaga siya ni Mahon, meron siyang natural na biking sense.
Well, may mga customer pa ako, gamitin nyo yan hanggat sa gusto nyo, kaya magsanay na kayo hanggat may pagkakataon pa kayo. Kapag feel mong sanay ka na sa steering at pedaling, pwede mong subukan magbisikleta sa labas. Opo ma'am. Salamat ate. Mas mahirap pa ito sa inakala ko. Bigla umupo si Minu. Apawisan ako. Akala ko uupo at magpepedal lang ako tapos gagana na. Ang dami pa palang dapat matutunan, kailangan ko ding mag-practice ng skiing. Gusto kong magpakita bukas na nakabisikleta para mapa-impress ko si Yuna. Ano bang nagustuhan mo sa pangit na yon? Hindi siya pangit, maganda siya, salita ni Dom na naiinis. Sabi mo tugon ni Minu. Bakit puro bakulaw ang mga nagkakagusto sa kapatid ko? Bilang isang lalaki di ko maintindihan. Habang si Dom naman ay bigla natigilan. Ano kapatid? Ibig mong sabihin kapatid ka ni Yuna? Pagtatanong ni Dom na namutla. Oo, fraternal twins kami. Ano, seryoso ba to? Nahinto saglit si Dom para mag-isip. Pero hindi sila magkahawig. Siguro magkahawig nga sila ng kaunti. Ibig mong sabihin wala kang ideya hanggang ngayong lang. Biglang tumayo si Dom at humarap kay Minu. Anong nangyayari sa'yo? Pagtataka ni Minu. At bigla na lang umupo at yumuko si Dom kay Minu na nagsasabi na kapatid. Nabigla naman si Minu sa mga pinaggagawa ni Dom. Pati ang dalawa na nag-insayo ay napatingin sa kanila. Lumipat naman ang pahina sa bagong ligo na si Mia. Winagayway pa ang kanyang buhok na amoy conditioner. At sabay napalingon sa may gilid na nandun pala nakalagay ang new bike niya. Sana makayanan kong sumakay bukas. Sumapit na ang umaga sa park at dito sila magkita-kita. At ang dalawa naman ang nauna maka-rating sa meeting place nila at medyo awkward ng sitwasyon na parang di sila magkakilala. Bigla naman dumating si Dom na parang kabute na may dalang yogurt. Sige, pili kayo, isa-isa lang ha. Ano ang gusto nyong flavor? Pagtatanong ni Dom. Strawberry, sagot ni Mia. Gusto ko yung plain, salita ni Shelly. Binuksan na ni Shelly ang kanyang yogurt at hawak na ni Shelly ang plastic ng kanyang yogurt at bigla niya ito hinagis kay Dom. Nagulat naman si Dom sa nangyari. Oy, bakit mo naman itatapon kung hindi mo pa nadidilaan? Wala ka bang respeto sa yogurt? Dilaan ano? Pagtataka ni Shelly. Bago ka kumain ng yogurt, palagi mo munang dilaan yung takip. Kadiri ka naman, salita ni Shelly. Habang si Dom nililinis ang takip gamit ang kanyang dila. Kadiri ka dyan, di ba ganyan naman talaga kainin ang yogurt, salita ni Dom. Ayos lang yan Dom, ganyan din naman ako kumain ng yogurt, sabay tapik sa likod ni Dom. Pinakita naman si Yunha na naglalakad. Mukhang nandito na ang lahat kasama si Mia. Bigla naman dumating si Minu kasama si Jay na nakabisikleta. Sabay hinawakan ni Minu ang ulo ng kanyang kapatid at inaasar, "Hi Mace. Huwag mo akong susubukan kung ayaw mong sumemplang." Bigla na lang kumaway si Minu sa mga kasamahan nila na nakatambay sa upuan. Oy, ang aga nyo, bati ni Minu. Tumayo naman si Shelly para kawayan si Jay. Si Mia naman ay nag-hi lang. Bigla din tumayo si Dom at yumuko. Hello po boss, bati ni Dom. Habang ang kanyang katabi na babae ay nagulat sa asal ni Dom. Sino ang kausap mo? Pagtatanong ni Mia. Yunha, ipapakita ko sa'yo ang skills na buong gabi ko pang pinaghirapan, tignan mo to. Tumigil ka nga sa pagbibida-bida mo. Ano na naman kayang kawirdohan ang enensayo nun? Kailangan ko siyang mapahanga at para makapuntos naman ako ngayong araw. Bigla naman na-excite ang hangal sa kanyang pagpapakitang gilas. Eto na ako at nagpedal na si Dom. Eto na ang fixed gear skill ko. Pinakita naman ang gulong ni Dom na umiikot at bigla na lang siya nagpreno para kumiskas ang gulong sa semento. Eto na ang long skidding. Long skidding habang ginagamit ang iyong mga binti upang ihinto ang back wheel.
Itulak mo ang sentro ng iyong katawan hanggang sa unahan hanggat maaari para mahayla ang bisikleta kasama ang bigat ng iyong katawan. Nanood ka ba yun ha? Pagtatanong ni Dom na biglang napasobra ang kanyang lapit sa harapan kaya ang bakal ay tumama sa betlog niya. Kaya namutla na lang si Dom dahil sa labis na sakit na nararamdaman niya. At bigla siya huminto dahil namilipit na siya sa sakit ng kanyang itlog.